hear naman po the point from Sir Jerome Ponce, since you also played a role here that is naman from the side of the government. So, medyo lumalim din ako dito sa sagot ni Kuya Ben eh. Pero madami ako natutunan. Mababaw pa yun. Mababaw pa yun. Anyway, what's the question po ulit? O do you mind, okay lang po ba paulit para yes. Kumbaga, can you share your personal experiences na sa tingin niyo nasubok ang faith ninyo, and how did you cope with that challenges? Okay, personal. I guess first time yata may nagtanong sa akin ng very personal, usually about relationships and past and all. Ito, i-share ko lang sa inyo. Galing po ako sa San Beda College, Catholic school. Dati po akong sumasama lagi sa pare. Kasama po ako lagi sa kumbento nila. Makakalibre lang po ako ng lunch. Kasi libre po sila lagi sa canteen. Honestly, tinuturo po nila lagi sa amin yung religion. Yun yung ano namin yung pangalan ng Catholic religion subject. Sa totoo lang po lagi po akong pasaway, makulit, naantok. Pag nasa simbahan po, nagigising na lang ako pag kakain na ng ostya. Natutunan ko po yung faith in a way na sabi nga daw nila, ultimo science faith pa rin ang habol. Yun pa rin ang bagsak. Pero hindi po kasi sa faith ako nagtetest Nakilala ko po yung Diyos dahil gusto ko ng kausap. Tinuro po siya sa akin ng mga taong nasa paligid ko para hindi ka maniwala sa faith. Kung hindi, kausapin mo lang siya. May makakausap ka. Kasi sa huli naman, hindi na lang sarili mong kausap mo, pati ang Diyos. So, yun po. Never ko pang na-test ang faith. Mga ilang beses na rin ako nabangga, total wreck, pero hindi ko kinwestiyon Sabi ko, baka destined to para sa akin. Kinausap ko na lang siya. Thank you. May bukas pa ako. Mga ganon. Yun po. Thank you for that, Sir Jerome. More, okay, so we've done our questions from our friend. Cesar, nung nilabas yung Gumbursa and Suarez. Suarez? Yeah. Direct, nung nilabas yung Gumbursa and Father Suarez na movie, they made headlines. Sa tingin mo, ano yung selling point ng pelikulang ito? The selling point of this movie is about the faith that we have to have in our lives, especially today. With all the challenges, these trials we encountered in the past, pandemic, now we seem to be chaotic. The challenge here is paano natin ma-inspire ang lahat ng mga Pilipino sa gitna ng krisis na nararamdaman natin ngayon. Na minsan, marami na ang nagsasabi na kaya pa ba natin ito? This movie is about giving hope to those who are hopeless. Meron pa bang pag-asa para sa ating bayan, para sa ating komunidad, para sa ating bawat isa na makarecover sa mga kasalanan natin sa mundo? Pero nakita ko, nag-aaway-away mismo yung aking tatay na lay minister at yung mga pastor at yung iba pang elders tungkol sa interpretation sa Bible. Kumalas ako in my mind, pero sumasama pa rin ako. Anyway, ang paniniwala ko ay sa isang creator na hindi natin talaga kilala pa. Hindi natin naintindihan. Sa dami na nangyayari sa mundo, lalo ngayon, talagang hindi ka maniniwala na ito pa ang Diyos na sinasabi ng baka makasakasa ako rito ng okay, yung mainstream na pagtuturo ng mga relihiyon. Kasi magtataka ka, bakit pinapabayaan itong ganitong gulo? Bakit itong pinapabayaan maapi, mamatay, abusuhin, i-rape, kung ano-anong ginagawa sa kanila? Bakit itong mga salbahe na alam nating mga corrupt, nandiyan pa rin? Yun, marami tayong tanong, at ang bait mo, tapos mangyayari sa pamilya mo. Yung mangyayaring halos hindi mo malampasan, financially, emotionally, psychologically. So, magtataka ka, bakit gano'n? Kaya ako, hindi ko kilala pa ang Diyos, naniniwala may Diyos.
Ngayon, ang mga relihiyon ay iba-ibang interpretasyon ng mga grupo. Either, aminin na natin, karamihan dyan, para sa grupo. Merong mga gustong tumulong sa mga kapwa nila, sa mga masa, para mapalapit sa Diyos. Pero ang karamihan po, alam natin, nangyayari ngayon dito lang sa atin, hindi lang sa atin, sa buong mundo, para sa grupo pa rin. Kumbaga, lalalim tayo masyado, baka makasagasa ako. Ang sa akin, yung nangyari sa akin, naoperahan ako, hindi na ako makalakad, baldado ako. Talagang, pinasa Diyos ko na, yung konsepto ko ng Diyos, no? Na nalampasan ko nun. Pero bago yun, noong 2020, parang nagkaroon ako ng problema sa puso na hindi ako pa-doktor dahil sarado ang heart center, nire-renovate ang mga clinics dahil sa COVID-19 daw. So, hindi ako nakapag-konsulta. Tapos, gabi na yun, hirap na hirap ako, masakit ang ulo ko, tapos masikip ang dibdib ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, nahihilo ako, konting kilos ko lang, nahihilo ako, hindi ako makalakad ng mga ilang hakbang lang. So, nung gabing yun, sabi ko, pag ako buhay bukas, patagalin mo ang buhay ko. Doon ako nasubukan, yun talagang, siguro kasama na rin yung takbo ng utak mo. Pag naniwala ka, talagang mas maganda ang magiging kalalabasan, kagaya ng nangyari kay Father Gallardo. Sa kanya yata pinangalan tong hall? No? Yes. Gallardo Hall? Gallardo. Anyway, yun. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa isang hindi nakikitang kapangyarihan, susunod ang utak mo. Papaubayan mo sa kanya lahat eh. Bahala ka na. Kasi wala na akong magawa bilang tao. Bahala ka na. So, noong nasubukan nyo. At ito po, isususog ko lang. Yung may mga punto de vista na sinabi si Mon na paningin ng ibang grupo. Grupo-grupo po yan. At tama rin yung sinabi ni Direk. Totoo rin po yan dahil mas mas experiensyado siya kaysa sa atin. Nakita niya kung ano talaga labanan doon. Ang hindi lang po niya binanggit, ito po ay hindi lang dito sa Pilipinas. Ito po ay may kinalaman pa, direct, sa ibang bansa, may mga tulong-tulong. At sa nakikita natin ngayon, magkakadugtong po lahat yan. Sa nangyayari sa Amerika, sa ginagawa ng China, lahat po yan konektado. Itong nangyari kay Father Gallardo at sa mga kapatid nating Muslim, maliit na kwento ng mga karaniwang mamamayan na nabubuhay sa isang mundong binuo ng mga malalaking tao sa buong mundo. Thank you for Yung that. po ang The Matrix. Okay, ito na kung mag-i-end. The Matrix. Thank you, Sir Pano. We had a new idea of what this film is all about from your perspective.